At eto na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? Ayan. At sa video na ito, pag-uusapan ulit natin ng tikbalang na bani na walang iba kundi si Vice Ganda. Yan. At eto na nga, Senator Marcoleta bumuelta na binanatan si Vice Ganda. Okay? Pati mga amo niya binira din ni Marcoleta. Dahil napag-alaman natin, mga kababayan, na ang sponsor pala nung concert ni Vice Ganda at ni Regine Velasquez ay walang iba kundi isa sa mga dambuhalang online gambling sa Pilipinas. Oh. So dapat pala talagang iniiwasan itong si Vice Ganda, hindi lang yung mga pagpapatawan niya, kundi pati siya mismo. Dahil hindi magandang ehemplo sa mga followers niya, lalo na ng mga kabataan. Di ba? So, dahil dito, mga kababayan, sa ginagawang hearing ng mga senador regarding sa online gambling, ito na ba ang tinatawag na the fall of Vice Ganda? Dahil ang mga senador, mga kababayan, pinag-uusapan na itong mga endorsement niya. Halina po at pag-usapan din po natin ang pinakahipokritong nilalang sa balat ng lupa na walang iba kundi si Vice Ganda. Pag-uusapan po natin yan, mga kababayan, pagkatapos lang nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. Okay? Huwag po kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating mga video at sa ating channel para ma-share po tayong lahat. Yan. Okay, mga kababayan. Ito kasi ang problema. Napakatahimik ng buhay mo, Vice Ganda eh. Pumasok ka sa teritoryo ng mga Duterte at binalasubas mo. Oo. Yan ang problema natin ngayon. Kaya ito ang nangyayari sa iyo, di ba? Kanina wala ka na naman sa Showtime, ha? Tinanggal ka na ba? Okay? So bakit hipokrito itong si Vice Ganda, mga kababayan? Oo. Dahil dati ayaw niya sa sugal, pero biglang nagbago ang pananaw niya dito, mga kababayan. Dahil ngayon, hindi lang sa gusto na niya, kundi naging endorser pa siya. Hindi eh. Dalawa sa pinakamalaking dahilan sa Oh, pagkapangit ng buhay, ano? sugal at droga. Ayun, oh. Isa daw mga kababayan sa dahilan kung bakit pumapangit ang buhay, totoo naman, droga at saka sugal. Totoo po yun, totoo yan. At nangyayari po yan sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, marami ang nalululong sa mga sugal, katulad ng mga squatter daw yun, ano yun? Scatter, at lahat ng mga online sugal, mga kababayan. Marami ang naghihiwalay na mag-asawa, marami ang nasisira na pamilya dahil sa sugal na yan. Okay? So yan po ay salot, pati po ang droga na alam naman natin na kahit hindi natin sabihin ay namamayagpag naman talaga. Saan ka nakakita? Hubad naglalakad sa kalsada. Saan ka nakakita na mga wala namang kausap tumatawa? So yan po ay epekto ng droga na noon sana ay nabawasan na pero ngayon, kinangina, tumpok-tumpok na naman sila. Okay. So ayan po, ang dating Vice Ganda nakaaya-aya dahil ayaw sa sugal, pero dahil sa hindi malamang dahilan o baka sa pera, ngayon ay isang endorser na. Ano? Wala akong kilalang nagsugal Oh. at nagdroga na pagkatapos ng lahat ay ang ganda-ganda ng buhay. Wala talaga. Kaya nga si ate, tingnan mo yung tsura, parang hindi naniniwala sa iyo eh. Totoo naman yung sinabi mo. Ang problema natin dito ay yung iyong pagka-hipokrito. Dahil noon ayaw mo. Dahil, biruin mo, Vice Ganda, napakadami mo ng pera.
napakadami mo ng pera, hindi ko maintindihan kung bakit yung pagsusugal na larangan, pinasok mo pa. Ha? Ha? I-promote mo pa. Oh, ano promote niya? Sus Maria! Just like Game Zone, our choice of table game. Uy, Game Zone! Putol-putulin lang natin mga kababayan. Baka copyright tayo dito. Oo. Game Zone! Ngayon. In the Philippines, it's easy to use and play. Putang ina, pangit mo na nga. Nagpa-promote ka pa ng sugal. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Unbelievable talaga! Unbelievable talaga. Ang lupit, di ba? Oo. Noon, ayaw niya ng sugal. Oh. Yan na po ang tunay na pagkatao ng hinahangaan ng mga anak nyo, ng mga apo nyo, ng kapitbahay nyo, ang tikbalang na hindi lang hipokrito, kundi mapanglait at gusto pang manira ng buhay. Nasisira na nga ang buhay ng mga tao sa panglalait mo, ngayon pinopromote mo pa sugal. Ako mga kababayan, bilib na bilib ako doon sa mga content creator na kahit malaki po ang kitaan dyan, hindi pumapatol para mag-endorso ng mga sugal-sugal na yan. Kahit na alam nila na ikagaganda ng pamilya nila ang kikitain sa pag-i-endorso ng sugal, mas pinili nila na kumita ng patas. Sa pagbablog po kasi, mga kababayan, hindi po, kung hindi ka masipag, hindi ka kikita ng maganda. Dapat araw-araw dito may upload ka, dapat araw-araw may upload ka 2, at hindi ka nagsasawa. Kaya nga yung iba, kumakapit po yan sa mga endorsement ng sugal, at kung ano-anong kumpanya na kung saan po pwede silang kumita ng doble pa sa kinikita nila sa pagbablog nila. Dahil dito mga kababayan, sa mga sugal na yan, 5 doble po ang kinikita ng mga content creator dyan. Maliban dyan, may porsyento pa yan pag ginamit yung mga code na ipinamumudbud nila. At ako bilang isa ring vlogger mga kababayan, kahit papaano nakakatanggap din po ako ng mga ganyang alok. Pero hindi po natin yan pinapatulan dahil alam natin na maraming masisira na kabataan. Ang ginagawa nga natin, kaya tayo nagbablog, ay sinisita natin yung mali, tapos gagawa tayo ng mali. Hindi po pwede po yun. Ang pagsusugal, kailanman ay hindi papasukin yan ng banateros. Hindi namin papasukin yan. Hindi katulad ng mga lapuguna ito na para kumita ng pera na ang yayaman na nga nila, po, tsaka na wala pang kasawa-sawa. Marami pong masisirang pamilya, maraming masisirang pag-aaral dahil sa mga sugal-sugal na yan. Dahil bukod kay Vice Ganda na salot, ang sugal ay isang napakalaking salot sa lipunan, sa pamilya, mga kababayan. Marami ang nababaon sa utang, tapos itong hinahangaan nyo, ipinagtatanggol nyo pa, ang dami ng pera, nag-endorso pa ng sugal. Kung kami na maliliit na vloggers, nagagawa naming tanggihan, bakit si Vice Ganda pinapatulan niya? Dahil ayon mismo sa kanya, malaki ang kitaan dito, di ba, Vice Ganda? Opo, marami po ang kikitain dito, pero ilang mag-asawa naman ang paghihiwalayin mo. Marami nga ang kinikita mo, pero marami namang kabataan ang ililigaw mo lang ng das at gagawing magnanakaw dahil sa mga sugal na ini-endorse mo. Kaya napakaganda na napag-uusapan po ito sa Senado ngayon, mga kababayan, para matigil or kung hindi man, ay ma-regulate man lang. Ito nga pala, kanina napag-usapan, doon sa may mga GCash, Paymaya, di ba pang mga cashless transferring application, i-cash out nyo yung pera nyo dyan. Baka masayang yung pera nyo. Kasi binigyan po sila ng Senado or ng PAGCOR ata or ng DICT or anumang sakay ng gobyerno ang may hawak dyan. Binigyan po sila
ng 48 hours to deny their connection sa mga online gambling. Okay? At kapag napatunayan na sila ay nakikipag-collaborate sa mga sugal na yan, baka po ipatigil ang kanilang operasyon. Katulad ng GCash. O kung may GCash kayo, antabay kayo. Baka mamaya biglang ipatanggal yung GCash dahil kasama sila o kasali sila sa pagpo-promote or pakikipag-collaborate sa online gambling, matatanggal po yan at baka hindi nyo na makuha pera nyo. Pero hindi ko po sinasabi hindi ko po sinasabi na nakikipag-collaborate ang GCash. Ang sinasabi ko lang, kung sakali na sila ay nakikipag-collaborate. So yan po, pinag-uusapan na po yan sa Senado. Kabilang po dito ang pagbuwelta ni Marcoleta kay Vice Ganda. So ito, panoorin po natin. So ito po lahat pag-usapan muna natin. Sino-sino po ba ang may-ari ng mga online game platforms? Siguro po kailangan isubmit sa atin ang PAGCOR. Sino po yung malalaki talaga? Halimbawa po, sino ang may-ari ng AB Leisure Exponent Inc.? Sino yung may-ari ng Gabin Ventures Inc., GVI? Sino yung may-ari ng Playmate Leisure Solutions Corporation? Sino may-ari ng PhilWeb Corporation? 4 lang po yung babanggitin ko. I was informed that these 4 online gaming operators corner more than 80% of the entire market for this gambling operation. Sino po itong mga lalaki? Kilala ko po lahat ito, kaya lang gusto ko marinig sa PAGCOR. Isasubmit nyo po ba sa komite kung sino-sino ang may-ari ng mga gaming platforms na ito? Mr. PAGCOR, can you make a commitment na isubmit po ninyo? Ayun, mga kababayan. Kilala na ni Senator Marcoleta kung sino-sino yung mga online gambling company na yan. Pero syempre, dapat alam din ng yan, ng PAGCOR. O nagmamaang-maangan sila. 'Di ba? Kasi bakit napakatagal na nito, ngayon lang sila gumagalaw. Kung hindi pa na imbestigahan sa Senado, hindi rin sila nagagalaw. Bakit? May tinatanggap ba? So ito nga ang maganda dito, mga kababayan. Pinag-uusapan ng problema. Ang pag-iendorso ng mga sugal. Hindi vlogger ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, yung puno kung saan nagsisimula. Kasi wala namang mag-iendorso kung walang sugal na i-endorso. Diba? Pero doon sa kabila, doon sa lower section, sa lower section mga kababayan, ang pinag-uusapan nila, iniimbita nila mga vlogger. Sa lahat ng problema, ang biniimbita na sa fake news, ang iniimbita nila vlogger. Fake news. Imbita mo vlogger. Ano sasabihin ng taga-PAGCOR dito? Tingnan natin. Your Honor, we will submit the list and the beneficial owners of all Tayo na, nabubwisit na ako sa gobyerno ni Marcos Jr. So, sa kada hearing, ganito na lang ang maririnig mo. We will submit, we will cooperate, we will do that. the companies that not only you have mentioned but lahat na po yung kulang 70 lang po kasi may lisensya. Meron So- pong purely online lang. 70 lang pala yung may lisensya. Bakit hindi nyo ipahuli yung walang lisensya? May kapangyarihan kayo bilang kayo ang legitimate na nag-cater ng mga pasugalan sa Pilipinas. Hindi ba kayo nagagalit na may kakompetensya kayo at illegal? Walang hiya. Ano ba nangyayari dito? Meron bang nakukubra? Merong physical casino at meron ding online casino. Opo, Your Honor, amin pong isusumite ang dalawang uri ng pagmamayari na inyong tinatanong. Una po, yung sa land-based casinos, yun po yung tinatawag na mga integrated resorts. So kung saan yun po ay may mga iba't ibang pag-aari din. Ngayon, meron din po yung mga land-based casinos na yon na integrated resorts. Sila po ay meron ding online gaming
na negosyo na kalakip sa kanilang lisensya. At bukod po doon po sa online gaming companies, isusumiti po namin sa committee yung pong pangalan, una yung pangalan nung may lisensya, pangalan ng lisensya, at pangalawa po ay kung sino po ang mga beneficial owners nito. Kulang 70 po lahat, Your Honor. Isusumiti po namin lahat yon sa committee. Ang siguro po, Mr. Chair, Ang problema natin dito, puro ganyan ang nangyayari, di ba? So bakit hindi kayo magkaroon ng inisyatiba para matulungan nyo ang gobyerno ng amo nyo si Bongbong Marcos Jr. Para ma-regulate lahat yan. Para mahuli yung illegal. Dahil yung mga illegal na yan, yun ang sumisira sa buhay ng mga kabataan. Pati nga yung legal nakakasira din yan. Walang sugal na may magandang naidudulot sa mga kabataan. Tandaan nyo yan. So bakit ngayon, kahit kabataan nakakapaglaro, walang bukang bibig, kabataan, scatter. Anong mangyayari dyan sa kabataan yan? Pag natalo ng natalo at nalulong sa sugal, walang gagawin niya kundi magnakaw para pantaya. ang kailangan natin para mas maging malinaw, sino yung official owner, sino yung beneficial owner, sino yung gaming system administrator, ano yung mga games. Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, Ayun na. pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Napakawalang hiya talaga. Walang hiya talaga yun. Mula umpisa, walang hiya na talaga yun. Lalo na ngayon, lalo siya naging doble-dobling napakawalang hiya dahil nag-promote pa nga ng sugal Di ba? So yan po ang bira ni Marcoleta kay Bayis Ganda, mga kababayan. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po Gumagamit po sila ng mga ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Paano kaya ang gagawin nila? Sa ngayon pa lang, Mr. Chair, I would suggest, kung nandito po yung representative ng BSP, na silang nagre-regulate po ng mga e-wallets. I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order to e-wallet platforms to deny links to all these online game platforms para wala nang pag-uusapan. Ayun. So may mga e-wallets diyan, Paymaya, GCash. Kunin niyo na pera niyo diyan. Kasi binibigyan po sila ng 48 hours to para patunayan or para kumalas ng kaugnayan doon sa mga online gambling. Kasi ang alam ko yung GCash kasi doon sa probinsya, may tindahan kasi yung nanay ko. May tindahan yung nanay ko, meron doon paulit-ulit. Mga paulit-ulit sila mag-GCash ng magka-cash in ng 500, 200, basta maghapon yan. Tapos tinatanong ko, bakit pa ulit-ulit? Mga nagsusugal daw.
Oh, so yung GCash, naalala ko, yung GCash, medyo may link po ata kayo dyan. Ha? GCash. So, pero, binibigyan naman kayo ng 48 hours para humiwalay or tanggalin ang connection ninyo doon sa mga online gaming, online gambling. Or else, baka maipasara yung mga e-wallet businesses ninyo. Baka imbis na kumita kayo, mawala pa. Pero kung magtitigas ang ulo nila at mananatili silang may link dyan sa mga online gambling, hindi lang sila ang makukompromiso, kundi pati yung gumagamit ng mga GCash, Paymaya na yan. Teka, baka may laman pa GCash ko, tanggalin ko na nga muna. Kasi hindi natin alam kung ano gagawin nila. Kung tatanggalin ba nila yung ugnayan nila o mananatili sila, patatanggal ng gobyerno yan. So, kumusta hindi natin ang gobyerno? Akala ko ba ayaw ng sugal, kaya pinasara yung mga pogo. Nabalitaan po natin na nung pinasara yung pogo, napalitan po yun ng pigo. Ano yung pigo? Philippine Inland Gaming Operator. So pinasara yung pogo na ang mga naglalaro ay mga Chino, pero nagbukas naman ng pigo na ang mga naglalaro ay mga Pilipino. Para hindi ko makuha yung sense, para hindi ko makuha yung kahalaga na magpapasara nila sa pogo. Di ba? So alam natin yung pogo, online gambling. Okay? Mga sugal yan. Pero yung pogo ang naglalaro doon, yung mga nasa China. Hindi nakakapaglaro ang mga Pilipino. Pero itong pigo, ang naglalaro, mga Pilipino. So iniwas natin yung mga Chino sa pagsusugal, pero ipinasok naman natin yung mga Pilipino sa pagsusugal. Dito mismo sa ating bansa. Tangina, ano kabobohan yan? 'Di ba? Hindi natin makuha yung sense kung bakit nila ginawa iyon. Na ito nga, pinag-uusapan na, ibig sabihin, meron talaga. Ayan, pinag-uusapan na nga sa Senado eh. Ito po yung mga sugal na iniindurso ni Vice Ganda. Sumisira sa pamilya, sumisira sa pag-aaral ng mga kabataan, sumisira sa kabuhayan ng mga Pilipino. Di ba? So hindi mo dyan maiiwasan na merong magnanakaw dahil natatalo sa sugal. Pero bakit hindi ito kasama doon sa pinag-uusapan ng Pangulo sa kanyang sona? Na ito talaga ang sumisira, mga kababayan, sa Pilipinas. Sugal. Ano sa tingin nyo dito? Nakikinabang ho ba? May under the table po ba? May for the boys ba dito? Yan ang sabi ng presidente dahil doon sa flood control projects, may mga for the boys eh. Lalo-lalo na sa sugal. Sa sugal, naku po, umuulan ng pera sa sugal. Pumunta ka sa mga kasino. Pumunta ka sa mga pasugalan. Nandyan lahat, inom, sigarilyo, babae, prostitution, lahat nandyan. Kaya ang sugal ang pinag-uugatan ng lahat ng kasamaan, kahit saang bansa pa yan. Kasi ang daming pera, maraming nasisilaw sa pera. Maraming nasisirang pamilya. At titulo ng bahay nila, sinasanla para makapagsugal lang. Papeles ng sasakyan, isinasanla para makapagsugal lang. Walang liya. Oo. Ito na ba ang bagong Pilipinas? Galit na galit kayo kay Duterte dahil niregulate yung pogo na ang mga naglalaro ay mga Chino. Pero itong pigo, ang naglalaro mga Pilipino, tahimik kayo mga mabuti na lang may isang Marcoleta. May mga bagong senador ngayon na pinag-uusapan ng problemang ganito. Kasi ito pala po talaga sumisira eh. So hindi mo na naisin na dumating yung araw na yung anak mo hingi ng baon sa'yo, yung pala, napupunta sa Wigo. Ano yung huwigo? Wigo is a Spanish term of sugal. Huwigo.
Oh, kaya mga kapatid, ano, Vice Ganda, masaya ka sa ginagawa mo? Nagpo-promote ng sugal, di ba? At alam nyo, hindi lang pala ano no? Marami palang binalasubas itong si Vice Ganda na ito eh. Hindi lang sa panlalait, hindi lang sa pagsusugal. Marami pala itong binalasubas, mga kababayan. Ito, may ano, si Katrina Paula ata yun, yung artista. Wait lang Meron yan ditong, ano may nagre-reklamo sa kanya eh. Ito. Pep. Yan. Sino ba to? Wait lang. Wait lang Oo. Yan, pasok natin. Ayan. Yan, sino ba to? Sabrina M. Pala, katala ko, Katrina Paula. Ito, kahapon lang ito, mga kababayan, Sabrina M. to Vice Ganda. Huwag kang mabuhay sa pang-iinsulto ng kapwa mo. Para lang may mapagtawanan kayo. Gaganyanin mo yung mga tao. Hindi po nakakatuwa, hindi porket si Vice Ganda ka, entitled ka lang ganyanin ang kapwa mo. Mali. Okay. Alright? So yan po, si Vice Ganda na tinitingala ng inyong mga anak, malamang ng inyong mga apo. Mapanlait ng tao na akala mo napakaganda. At ang pinakamasama dito, nagpo-promote pa ng ikakasira ng mga bata, ng mga kabataan. Eto si Vice Ganda, hindi lang dapat persona non grata to eh. Oo. Dapat to itikbalang non grata. Hindi yan persona eh. Tikbalang yan. Dapat tikbalang non grata. Di ba? Yan ang kasi siya sinasabi, nananahimik yung mga DDS, nananahimik si Pangulong Duterte, na nando na nga, ipinakidnap na nga ng mga amo nyo, tapos may gana ka pang insultuhin yung tao. Diba? Tapos yung business mo, ang factory ng business mo ay nasa China, pero minamak mo ang China. Now, I'm calling out China. Leaders of China. You are mocking, Vice Ganda is mocking you. Vice Ganda is angry at you. Vice Ganda don't want you. And yet, his product is coming from your land in China. Would you mind cutting ropes between China and Vice Ganda? Because he is doing business from China, and at the same time, they are mocking you and they don't want you. He is just using you. Would you be happy? China, it's up to you. Okay, mga kapatid, kung meron kayo na gustong sabihin, opinion sa napag-usapan natin ngayon, ilagay nyo dyan sa comment section para mapag-usapan yan sa susunod natin na topic. Dito lang yan sa Master Judea Channel. Magkita-kita po tayo muli. And God bless you all and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.